Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective energy of collective earl this time. Nagre-recover ka sa ngayon, no? Siguro nagre-recover ka sa mga nangyari sa buhay mo, lalo kung inatake ka, no? Kung may mga deceit, mga ganun, or kung nagkasakit ka, or kung ano man yung mga nangyari sa iyo. Nag-recover ka ngayon sa emotional turmoil, sadness, yan. Ano pa energy mo ngayon? Ten of Pentacles, prosperous ang buhay mo, kompleto. Knight of Wands, you are active and driven and excited to take action, passionate. Possible kung ano yung excited ka na gawin, yun ang nag-drive sa'yo to take action. Ang mag-start ng committed relationship or settle down, mag-asawa, ang mag-umpisa ka na may gagawing action, na passionate ka and goal-driven. Dahil naka-recover ka na siya from na left out in the cold or pag-ghosting. So, anong next na mangyari sa buhay mo? More clarification with the world here. May mag-end na cycle sa buhay mo. Magkaroon ng completion. Dahil hindi na masasend ito. Yung mga wishes to, or emotional toxicities, or toxicities of others, or kung ano may sinasend nila sa'yo. Dahil may dipinsa ka na. No? Anong klase ng dipinsa to? What's with the Nine of Wands here? Upright kaya to. Actually, strong. Strong. May magdipinsa sa'yo. This is you, King of Wands, and this is your person. Yan ang magdidipinsa sa'yo. Didipinsahan ka niya saan? Sa mga nang-aatake, sa mga determined and hindi nag-hesitate na mang-atake. Possible mga nang-atake na spiritual, mga demonic, yan. Mga evil, yan. Madipinsahan ka ni Queen of Wands. Dahil mabuo kayo ni Queen of Wands. Magkaroon ng completion o pagkikita o mabuo kayong dalawa. More information. You will stay together. You will be together. Para bang matali kayo sa isa't isa, no? Para bang maano kayo, mabuo kayo eh. No? Kaya clarified by Hangman din. So, more information. Para bang ma-unite na kayong dalawa. Merong mamatay. Merong ma-heart attack. Merong mamatay o merong dahil ma-heart attack, ma-atakin sa puso. May mamatay. Meron.
Puro na siya ng baggage karga. Itong mamatay na to. Ano yung mamatay na yan? Dahil atakin sa puso. Etong Queen of Swords. Yan. Puno na siya ng baggage yung karga. Mamatay siya. Itong gustong pumigil. Parang inggitira siguro to, kaya bitter. Or umiiral pagkasakim, pagkagahaman niya. Inggitira. Ito inggitira, to si Queen of Swords. Oo, inggitira yan. Inggitira. Tapos palabasin nila yung inaatake nila ng witchcraft. Yun pa daw ang salbahe. Yun pa daw masama. Lalo kung magdaldal na, nangawa na dahil binabato nila palipad hangin. O may mga tigalpo na. O witchcraft nila. May mga atake na nila. Na nakontrol nila. Na manipulate nila yung isip. Sabihin nila niya sa ibang tao, na daw masama. Yun daw salbahe. Pero hindi nila madadaya ang Diyos. Kaya sabi ng Diyos, tapon sila ng Diyos sa impyerno, di ba? Kaluluwa ng mga witches, wizards, warlocks na yan. Mga mangkukulam, mga babarang, mga gagawin. Ano to si Queen of Swords na yan? Mangkukulam yan. Mangkukulam. O, di ba? Mangkukulam siya. Mangkukulam yan. Alagad ng dilim, kampo ni Satanas yan. Pinapapatay, isa yan sa pinapapatay ng God. Diba yan ang mga pinapapatay ng God sa Exodus 22:18. Kasi hindi yan sila sa Diyos. Sila ay alagad ng Diablo yan. Kaya pinapapatay sila ng God. Kaya papatay na to. Sino papatay dyan? Si Queen of Wands. Oh, papatay ni Queen of Wands na yan. Diba kaya nga ni Queen of Wands magdipinsa? Madipinsahan ka ni Queen of Wands. Dahil, bakit nagagawa na ni Queen of Wands pumatay ng mga mangkukulam o baka pati mambabara, magagawa. Dahil, yan ang binigay na mission sa kanya ng God. Para may binibigay. Yan ang binigay sa kanya na mission ng God. Dahil yan ang mission from God. Kay chosen one, yan ang mission ng mga chosen one from God. Ito naman mangkukulam, mambabarang, manggagaway na yun. Ang mission nila, galing sa Diablo yan. Galing sa fallen angels yan. At ang naka-assign din ng fallen angel na mag-tempt sa mga tao na mangulam, mambarang, manggaway, gumawa ng witchcraft, dark magic, si Beelzebub. At yung mamangkukulam, mambabarang, manggagaway, nagiging apprentice na ng the devil's kingdom, ng devil yan. Kaya nagiging bihasa sila mang-manipulate, magsinungaling, mag-create ng lies, deception, illusion sa isipan ng mga tao. Magkunwari. Diba? Kagaya ni Satanas. Kagaya ng tatay nilang si Satanas. Kagaya ng father nila na si Satanas, na father of all lies. Diba? Sabihin nila, kinukondem ko sila. Natural. Kahit sa Biblia, kinukondem sila eh. Sinabi pa nga ng God, patayin sila eh. Sinabi pa nga ng God sa Bible na tapon sila ng God sa lake of fire na may sulfur, diba? Ang kaluluwa nila. Sila lang naman yung tinuturing pa yung sarili nila na chosen one ng God daw. Ano daw sila, alaga daw sila ng Diyos. Kaya nagsisimba daw sila, nanalangin daw sila. Ang chosen one, ang totoong chosen one, tagapatay ng mga mangkukulam, mambabarang, manggagaway ng mga kampo ng kadiliman.
Yun ang mga mission ng chosen one. So, baka isa ka sa chosen one. Or kung hindi man chosen one, ay yun ang mission na binigay sa ng God. Ano ang chosen one na itatapon sila sa impyerno? Ganyan sila eh. Yan sabihin na sila, chosen one ko, gano'n. Pero nangungulam, namabara, nagkagaway. Mainggit lang, mangulam, mabara, manggaway. Yun ang chosen one. Hindi gano'n ang chosen one. Yung mga chosen one, mawain yan, lalo sa mga biktima. Kaya hindi nila kaya yun. Kahit makaramdam pa ng inggit, hindi nila yun susundin yung inggit na yun. Mga chosen one, matulungin yan. Oh. Warrior ng God yan. Kaya isa sa mission nila, patayin ang mga mangkukulam, ang babarang manggagaway. So yan ang ginagawa nila. Hindi ang mangulam. Hindi ang mangbarang, hindi manggaway. Hindi ang gagawa ng black magic. Ang gumagawa ng pambabarang, pangulam, panggagaway, black magic, sorcery, mga witchcraft. Gawain ng ano yan eh. Ng mga kampo ng kadiliman. Gawain ng mga alagad ni Satanas yan. Gawain ng ano yan, mga apprentice ng devil. Expert pa yun sa pagsinungaling. Ang mga sa kadiliman, ang alagad ng dilim na yan. Kahit sarili nila, paniwalain nila sa kasinungalingan nila eh. At manipulation nila. Grabe talaga. Uy. Let's see kung ano ang next na mangyari pa. May maging defensive. Makaramdam ng takot, no? Kaya maging defensive siya. Yan daw mga next na mangyari. Pwedeng gagawa siya ng ritual kasi maging defensive siya. Ito ang si Queen of Swords na to. Ay, nako. So, ano pa? Maging positive. Maging optimistic. What's with the sun here? For clarification of the sun. Maging positive to si Queen of Swords namang gagawa ng ritual na magsaksi daw. Positive ang result ng kanyang gagawing ritual na talagang tatama, matusok, mayunite sa gagawa niya daw ng ritual. Sino gagawa niya ng ritual? Ikaw? Hindi. Si Queen of Wands. Si Queen of Wands daw. No? Magulo niya daw isipan ni Queen of Wands. Ganon. Matake niya daw isipan ni Queen of Wands. Pwedeng hiluhin niya si Queen of Wands o kaya ay pabalisain, gano'n. Tapos paiwasin niya si Queen of Wands sa'yo. Ganun, kasi may pag-iwas ito. Yan ba? Paiwasin niya si Queen of Wands sa'yo. Siguro dati nagagawa niya mga ganyan. Kaya, siya, confident siya, oh. Very positive siya na magawa niya daw yan, no? Na makapang-manipulate siya, makapang-control, paniwalaan ni Queen of Wands yung kanyang mga manipulation, lies, deception, mga ganun ba. Yan, very positive siya. Kaso lang, let's see. What's with the Eight of Pentacles here? Tuloy-tuloy.
na hindi masent yan, hindi tatama kay Queen of Wands yung mga atake niya. Tuloy-tuloy na, kumbaga, tuloy-tuloy ang hindi ma-unite, hindi makaapekto, hindi tatama, hindi masend. No? More clarification with the Nine of Pentacles, hindi masend kay Queen of Wands ang kanyang mga isisend, yung kanyang mga influences, orasyon, mga ritual na gagawin niya, epekto niyan. Kung kaya, wala siya ng confidence. No? Wala siya ng confidence, wala siya ng belief sa ginagawa niya, wala siya ng belief sa sarili niya. No? Sa kabilang buhay, impyerno pa siya. Bakit anong tingin niya hindi siya ma-impyerno? Ma-impyerno siya niyan. At yan naman ang sabi ng God sa Bible. Na ang mga napapractice ng witchcraft and sorcery, tatapon niya sa lake of fire na may sulfur ang kaluluwa. So, ang tingin niya, hindi siya itatapon hanggang sa impyerno, kaluluwa. Ganon ba siya? Yan si Queen of Swords. Tingin niya, hindi siya itatapon hanggang. At ano siya? At ang tingin niya sarili niya, goddess. Goddess daw siya. Ang tunay na goddess, hindi ang gagawa ng witchcraft, kulam, barang, sorcery, black magic. Para lang paminsala, manggambala. Kasi ang tunay na kapangyarihan ng goddess, hindi witchcraft, hindi aasa sa fallen angels ng kapangyarihan. Ang tunay na goddess, galing sa langit, kaya din sabi mo hindi goddess. No? Ang tunay na goddess, kung sabihin natin may goddess man, sa ng Diyos, bautismuhan Jesus Christ, yan. Kahit sa panaginip lang. Sabihin ng God yan at in Jesus Christ, sa vision niya o panaginip niya. Kung ano talaga siya, like me, sinabi sa akin ng God kung ano ako. Hindi ko kailangan sabihin kung ano sinabi lang sa akin. Binautismuhan ako ng God. Hindi ko yung gawa-gawa yung mga sinasabi ko, kung ano yung mga sinishare ko. Madami insecure, madami nagagalit, madami inis. Pero yun naman talaga yung pinakita sa akin at sinabi sa akin na totoong binautismuhan ako sa panaginip ko ni Jesus Christ. Sabi niya, panahon na. Tapos binautismuhan ako. Totoo yun. Hindi ako sinungaling. At hindi lang naman yun ang time na yun, hindi lang naman yun ang pinakita sa akin sa vision ko, sinabi sa vision ko. Hindi lang yun yung pagbautismo. Kahit yung God, sabi niya, panahon na. Tapos lumabas yung mabuntot ko. At dati, pinakita din, sinabi ng God sa akin kung ano ako. Hindi ko na kailangan sabihin kasi madaming mainis lang. Hindi naman maniwala. So, malaman na lang yun sa kabilang buhay. Malaman na sa kabilang buhay ang totoo. Ang tunay na goddess, o kaya ay tagalangit, sabihin natin tagalangit. Sabihin na natin ganun. Kasi hindi naman uso yung goddess. Yung tunay na god talaga, yung God, the Father, the Holy Spirit, and the Son. Yan. Yun ang totoo. Yung mga goddesses na yan, like Goddess Asherah, Goddess, mga goddess na tayo yung mga sumasapi sa mga mangkukulam, mga babarang manggagaway. Kasi siguro sabi nila, goddess sila.
Kasi ang sumasapi sa kanila ng goddess, like goddess of witchcraft, goddess of black magic. Tama ba? Meron ganun sa kanila, goddess of witchcraft, mga ganun, mga goddess. Wala. Pero meron mga goddess na mga demonyo na sinasabi na goddess sila. Na nakasapi dyan sa mamang kukulam, magbabarang mga gawin nila. Oo, meron. Kaya nasasabi nila yung ganyan. Pero tingnan ginagawa niya, panguulam, pangbabarang, panggagaway. Hindi yung pag-share ng truth from God. Hindi yung kung ano ang inuutos ng God. Hindi pagpatay sa mga kukulam, mga babarang mga gagawin ang ginagawa nila. Kung sabihin ko pa yon yung iba na sinabi sa akin ng God, hindi nila makayanan. Kaya nga, hindi nila matatanggap ng mga ganyan. No? Parang ibang tao tanggap nila. Tanggap nila naman nila yung katotohanan. Pero yung mga ganyan, mamangkukulang mababarang, ay, baka magwala na yan. Dahil mga narcissistic yan. Dahil ang paniwalaan ng mga yan, lies. Dahil sanay sila na mag-create ng lies. Maniwala sa sarili nilang lies. Ganyan. Oh. Kasi may mga goddess of witchcraft, may mga goddess pala ng demonyo sa kanila. Kung ano man shinare ko dati, yun ang sinabi sa akin ng God yun. Pinakita ng God, ni Jesus Christ. Sinabi nila, sa panaginip ko o vision kung tawagin. Kasi panaginip na God or si Jesus Christ ang napakita niya, no, kahit anghel ng God. Sa panaginip o vision, o sa panaginip, vision ang tawag dyan. Yan ang vision, nakatulad sa Bible. Kagaya na na-experience ng vision ni Noah at ng mga propeta ng God. Yun. At ang tunay na goddess, ang kapangyarihan niyan hindi itim. Hindi yung witchcraft. Ang tunay na goddess, o sabihin natin tagalangit, no? Yung goddess na ano, hindi goddess na demonyo. I mean, yung tunay na asawa ng God, which is Holy Spirit, asawa ng God yan. Si Barbelo yan. Goddess Barbelo, the goddess of ineffability. Kilala ng kahit fallen angels, demonyo mo yan. Kahit in human form pa yan. Kasi meron silang palatandaan, merong pulse light yan. Kaya pinaka-atake ng Satanas yung may pulse light sa mundong to. Sa mga galamay niya, mga utusan niya, kagaya sa mga witches, wizards, warlocks. Kasi threat. Kasi yung Holy Spirit talaga, may pulse light yan. Kung basahin niyo lang. May pulse light yan. Dahil kung may goddess man sa kalangitan, Holy Spirit yun. Yun yung si Goddess Barbelo. O ang tawagin. Sa Gnostics, Goddess Barbelo. Sa Christianity, si Holy Spirit siya. Yun ang Divine Mother ni Jesus Christ. At ang kapangyarihan nun, hindi witchcraft. Hindi black magic, hindi aasa dun sa kapangyarihan ng mga fallen angels. Goddess na itapon sila sa impyerno. Eternal sila magdusa sa impyerno. Yan bang goddess? So, madami ma-irritate niya naman magkukulam.
Well, di bale sana magsalita sila ng ganyan, paniwalaan yung sarili nila. Kung may proof, sinabi sa kanila ng God of Jesus Christ. Pero, for sure, gagawa na ako yung sarap kwento nila. Ay, sinabi sa akin ng God, ano daw ako, goddess. Oh. Kasi sanay sila gumawa ng kwento eh, kasi nangalingan eh. Kaya ako na lang magkwento kasi I want to yung maging secretive naman. So, ayan. So, more information. Mayroon nga sa kanilang goddess, demonyo na goddess. Nakasapi sa kanila. Kasi witchcraft yung ginagawa nila, black magic, sorcery. Barang, kulam. Mamabarang mangkukulam sila eh. Kaya pag kinast out yun sa kanila, ay, magwala-wala yan sila. Wala-wala yan. Kasi may mga demonyo sa kanila, hindi lang isa yan. Dahil sa kagawa nila ng witchcraft, yun ang mga pumapasok sa mga demonyo. Hindi yan sinaya sa kanila. Sa kagawa nila ng witchcraft yan, ng mga black magic. Ang kakolaborate mo yan, demonyo. Si Satanas. Fallen angels. Kaya magkukulam eh. Apprentice ka ng Diablo eh. So, goddess nga siya kasi may goddess nga na demonyo sa katawan niya. Magkukulam siya eh. Oh my gosh. Ngayon, ay ako na magkwento. Ay, naku, may nadiskubrihan na naman ako. Ay, natatawa ako. Ay, natatawa talaga sa nadiskubrihan ko na naman. Basta. So, ano yung next chapter ng buhay mo. Being stable and secured ka na. Hindi ka na yung mag-emote-emote, yung magpadala sa emosyon mo. Hindi ka na maging mahina. Hindi ka na magpadala sa empathy kasi yan ang sinasamantala din ng iba. O kaya sinasadya nila yan na batuhin ka ng orasyon, mga ganyan, gawin ka ng ritual para maging empathetic ka kahit sa kanila ng mga abusado, mga kampo ng kadiliman para ma-take advantage kanila. Samantala nila yun. Yan. Hindi ka na mati-destroy. Yan. By the way, goddess daw siya. Kaya may demonyo na goddess. Ano yan? Diba, nasa ako, may nakwentuhan ako, guys, na na yung mga naro ko dati. Sinabi sa akin ng God yun, na Jesus Christ, panaginip ko yun. Basta, tsaka may proof ako. Kahit yung, ay, di ko na kailangan sabihin. Ay, nako guys, bahala kayo. Ano yung naisabihin sa'yo na Queen of Wands? Seven of Swords, Queen of Cups, and the Lovers in reverse. Caring, loving, naawa daw siya sa'yo. Or emotional siya. Dahil dahil pinaseparate kayo.
Pero, hindi na daw magtatagumpay yung deceit na ginagawa sa kanya. Or hindi na yan makapang-manipulate o hindi na siya papayag na ma-deceive pa ng mga deceit nila. Namamangkukulam. Namabas na kanina yung 3 of Cups. So, namamangkukulam na yung mga witchcraft nila. Kasi yung mga witchcraft na yan, kaya nagagamit ni Satanas yan, against sa people ng God, yung mga witches niya, mga apprentice niya. Kasi yung mga negativity ng mga yan, mga iba-iba attacks din kasi nila no? Their negativity, emotional toxicities, apekto sa energy ng biktima nila. Kaya ganun. Their manipulation, mga 5 of Swords. Mga mga superior, gustong madla, mamigil. Gamit yung kanilang black magic, witchcraft, kulam, barang. Mga nanlilito to sila, no? Nagsisend ng mga confusions, distractions sa isipan, mga ganyan. Yan ang kanilang gawain. Lagi ka ba nanonood dito sa channel ko? Upright pa to? Kaya nakuhaan ka ng energy. So, ayan. Ma-recognize kung sino mang makarelate dito. Ma-recognize nyo yan. Kung inyong energy yan. So, ano yung naisip parating pa sa'yo ng person mo? Na-stagnant to yung connection nyo. Maring na-stagnant siya, na-stagnant ka. Dahil sa mga deceit, no? Sa witchcraft o ritual na ginawa sa inyo. Sa inyong connection, kaya na-stagnant. Kung kaya hindi nagtagumpay. Ganun daw So, aware itong person mo. Kung kaya hindi kayo connected energetically, hindi nyo maramdaman yung energy nyo ng isa't isa. And Ace of Wands. Mag-umpisa ka daw na mag-take ng risk or mag-umpisa siya na mag-take ng risk or both of you para makapag-umpisa na kayo na syempre new beginning relationship na mag-grow. Para hindi na bumagal yung makapag-umpisa na kayo. Siyempre, ng relationship. No? Kasi nanghinayang din naman siya sa inumpisa niyo dati. At dahil gusto ka nito mapangasawa, huwag mong palakay ng ulo mo kung yan ang sinasabi ng person mo. Kasi pwedeng yan ang gamitin ng kaaway para hindi kayo ma-unite. Totoo. Kung anong gusto mo, doon ka mag-focus. Hindi doon sa mga distractions. Hindi doon sa mga manipulations and illusions. Indeceit ng mga kaaway. Yan. Ng mga witches na yan. At mga very, talaga yan, convincing yung kanilang mga deceit. Lalo kung naapektuhan ka. Dahil, pastakin ka niyan. No? Hindi mo ma-achieve yung goals mo. Hindi mo magawa yung gusto mo. Ma-trap. Para ma-stuck. Mapastak ka ng takot. Ng illusions, confusions, manipulations nila. Ganyan. Nasa ganun ay sa ganun ay maswerte ka na sa love life o kung saan man respeto ng buhay mo. So, kailangan mo talagang hindi magpadala sa kanilang distractions or mga manipulations, no? Na mga kampo ng kadiliman. Huwag yung paniwalaan na yung mga witches, wizards, warlocks, yung mga magkukulang, mga babarang, manggagaway, ay sa
juice yun sila. Hindi yun totoo. Kaya pinapapatay sila ng gali. Hindi na yung warning. Followers ni Satanas yan. Yung mga mangkukulam ang babarang magagaway. Ang ending naman yan, impyerno talaga yan. Mga kaluluwa nila. Masakit pakinggan, no? Sa mga ganun ang gawain. Pero, ba't nila pinagpapatuloy? Alam na nga nilang maimpyerno yung kaluluwa nila pag ganyan gawain, diba? So, ito na lamang for collective, guys.